Ombudsman, alam naman natin na kahit apo nila, anak nila, nandyan sa political dynasty. Nandyan sila lahat sa gobyerno at sumusunod sila sa hamon nilang magnanakaw. Kasi sa BBM at ng mga iba pang magnanakaw na politiko. Kaya tayo ngayon ay narito upang i-representa na tayo ay tutol at hindi tayo pumapayag na si Rimulya ay maging ombudsman sapagkat alam na natin kung ano ang purpose nila, kung bakit yan ang gusto nilang ilagay sa ombudsman para ang kanilang mga sariling interes at pagnanakaw ay matakpan at hindi malaman ng sambayan ng Pilipino. Unang-una sa lahat ng purpose nila kung bakit gusto nilang ipaupuin sa ombudsman. Kasi ang ombudsman, yan ang dapat mag-imbestiga kay Zaldico, Martin Romualdez at iba pang mga politiko na sangkot sa nakawan sa gobyerno. Hindi ang House of Representatives, hindi ang mga senador ang dapat magpatawag at tumimbestiga sa mga politiko na sangkot at may kinalaman sa nakawan sa gobyerno. Sino ang dapat mag-imbestiga sa kanila? Yang ombudsman na yan. Kaya yan ang dahilan kung bakit yan si Rimulya ay gusto niya siya ang mamuno sa ombudsman para pagtakpan ng amo niya at mga ninako nilang pera. Pangalawa, pipigilan nila si VP Sara Duterte na tumakbo sa pagkapresidente ngayong 2028 kasi takot sila na pag sila ay nawala sa posisyon, sila ay nawala dyan sa mga paamo nilang mga asong kulol na aso ng gobyerno na sila ay makukulong. Kaya yan yung dahilan kung bakit gustong-gusto nila at atat na atat silang ipa-impeach si VP Sara. Ang tanong, bakit ang bilis niyong na-trace at nahanap si Alice Go? Ang bilis niyong nahanap si Kibuloy? Ang bilis niyong pinakulong at dinala sa Netherlands si Duterte? Bakit ang mga magnanako na politiko ilang buwan na ang nakakalipas ng investigasyon ng mga yawa at putang ina na House of Representatives? Bakit wala pa rin napapanagot at nakulong? Mas nauna ba akong pinadala ng sumpina kaysa dun sa mga magnanako na politiko? Unang-una sa lahat, hindi ako politiko, hindi ako magnanakaw. Ang dapat na pinadala nyo ng sumpina si Martin Romualdez at si Zaldico at iba pang sangkot sa nakawan sa gobyerno. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil sa mga politikong namumuno sa atin na walang ginawa kung hindi magnakaw at magpakasarap sa kaban ng bayan. Kaya ngayon kami ay narito at humihingi kami ng tulong at saklolo dito sa Supreme Court na sana huwag ninyong ayahan o pagbigyan na si Boy Rimulya ang asong kulol ng gobyerno at bayaran ni BBM ay hindi maupo sa ombudsman. Tutulang ba natin ito? Tumututol ba tayo? Tayo ay hindi papayag sapagkat alam na natin kung ano ang kanilang gusto at kung ano ang purpose nila kung bakit yang si Boying Rimulya ang tuta ay gustong-gusto niyang maupo dyan sa ombudsman. Ang COMELEC hawak nila, ang Congress hawak nila, ang Senate hawak nila, pati ba naman ang ombudsman hahawakan ninyo? Para ano? Para kayo ay magharian? Para ano? Para pagtakpan ng mga nakawan na nangyayari sa gobyerno? Ilang tagapagsalita na ng mga Pilipinong mahihirap ang nakulong. Pero bakit yung mga magnanakaw hindi nakukulong? Pero kahit pa paano nagpapasalamat pa rin ako sa CIDG nung iniimbestigahan nila ako kanina. Binigyan ako ng kape. Pinagkape nila ako. Mababait naman pala yun sa CIDG kasi mga followers ko naman sila. Mga followers ko sila. Sa mga para CIDG, kay Captain Ray, maraming salamat sa kape na binigyan niyo sa akin. Nagpapasalamat ako. Wala nga lang kanila. At least may kape. Nakakapagtaka lang, nakakalungkot lang. Sa totoo lang, yung mga politikong magnanakaw, yung mga mukhang buhat na magnanakaw ng politiko, wala sanang kami rito sa kalye, wala sanang magrarali kung nasa matino kayong pag-iisip at kung may nagagawa kayo sa ating bansa.
Hindi kailangan ng Pilipino mag-rally. Pero bakit tayo nandito at nag-rally? Dahil ang mga namumuno sa atin ay walang konsensya at pagmamahal sa bawat Pilipino. Nakita niyo yung bata na 15 years old na namatay? Nakita niyo yung grade 10 na batang namatay sa rally noong September 21? Napakaraming pangarap sa buhay ni hindi man lang nakapag-moving up, pero namatay siya dahil sa pakikipaglaban niya sa kanyang kinabukasan. Namatay siya dahil sa paninindigan niya at prinsipyo niya. Pero hanggang kailan pa matututo ang mga politiko? Sana maisip ninyo na sa bawat pisong ninanako ninyo, pangarap ng bawat Pilipino ang inyong pinapatay. Tama, mali? Tama! O, sana yung next speaker, pumunta na rito. Naubos lang ang boses ko sa CIDG.